Hello mga gwapo, mga gwapa. Ito binigay sa akin sa Marcos. Babasahin ko ng buo kasi baka hindi kayo maniwala, gawa-gawa ko lang. Ito binigay sa akin ng Panginoon. Holy Spirit na ipapayag sa ating lahat. Nireveal niya sa akin ito ngayon. Marcos 7, mga minanang turo. Basahin ko sa inyo ha. May mga pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumalapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang na ayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga pariseo, ay hindi kumakain ng hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan, at marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang inuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyong mapagpaimbabaw. Nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang nahandog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturing utos ng may kapal. Wawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, inuutos ni Moses, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ayan ang tunay na turo. Ngunit itinturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay. Inihain ko ito sa Diyos, hindi na ninyo siya pinahintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, wawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo, at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Talagang marami. marami ang mga katuruan ng mga ninuno natin. Yung mga pasosyal, marami. Amen po. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa mensaheng ito. At alam nyo ba kung saan tumuntong yung ko dito sa hinuhugasan? Kasi nga maraming sobrang mga masiselan, mga maarte, mga masasalan, mga maarte. Yun ang katuruan ng mga tao kung paano sila maging balidoso, balidosa, o kung ano man yan. Sa sobrang kalinisan. Pero ang totoo, hindi rin naman malinis. Ang tunay na malinis ay ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Igalang natin ang ating kapwa. Diba? Yun mga kautusan talaga yun ng Panginoon. Huwag kang gumawa ng kasinungalingan. Huwag kang gumawa ng panghahalay. Huwag kang tumitig. Parang hinuhubaran mo na siya. Yun. Mga ganon. Mga kautusan ng Panginoon yun ang dapat nating sundin. Yung mga tuntunin ng Panginoon. Hindi yung katuruan ng tao na sobrang dami. Ang dami. Ang sisela, no? Huwag mong hawakan yan, bawal, kasi ganito, ganyan. Huwag kang kumain yan, ganito, ganyan. Wala namang inuutos ang Panginoon na ganun. Kaya, lahat tayo mapagpaimbabaw. Tayong lahat ay mapagpaimbabaw. Kung nasunod tong
kung sinunod tong kautusan ni Moses na mamamatay tayo, at lahat tayo mamamatay dahil ang dami nating kaprecho, ang dami itong kaikikan ng mga katuruan na hindi kaya-aya sa Panginoon. Ang kautusan ng gusto ng Panginoon yung sumunod ka sa kanyang mga layunin, hindi yung mga kaartihan, mga kaikikan, mga katuruan ng mga ninuno natin noon. Mga disiplina nila na walang kabuluhan. Kaya turuan natin ang ating mga anak na hindi yan ang pairalin. Ang pairalin yung tama. Ang tama at mali. Yung mga kautusan na binigay sa atin ng Panginoon, yun ang tunay na kautusan. Hindi yun paimbabaw lamang. Mga bawal, yung mga kasuotan. Nag-usap kami kahapon ng pinsan ko, alam mo, yung tungkol sa mga kasuotan. Ito, kasama yan dito, mga katuruan. Magsuot ka ba naman ganun? Papunta ka sa school. Ang suot mo, naka-short, napakita na yung mga, ano mo, sumisilip na yung mga puday-puday mo. Tapos, dito sa dibdib, yung bundok mo, halos lumuluwa na, tama ba yun? Tapos, nasa school ka, pupunta. Yan ba'y katuruan ng Panginoon? Hindi. Katuruan yan ng kalaban ng Panginoon dito sa mundo. Kaya, ang mga tao, nagkakasala. Dahil sa mga ganyang kasuotan, dahil sa mga ganyang paniniwala sa mundo, mga katuruan ng mundo. Napakadami ang katuruan ng mga tao na hindi kaya-aya sa Panginoon.